Thank you, Korean pastors. Thank you so much. Okay, maraming salamat po, mga pastor. Okay, let's start. 皆さん、こんばんは。Good evening, everyone. I'm from Japan. I'm Japanese pastor. Ako po ay galing sa bansang Japan at ako po ay isang Japanese pastor. My name is Kodai Matsushita. Ang pangalan ko po ay Kodai Matsushita. Remember? Kodai Matsushita. It means that Kodai means big lights. Big lights. Ang aking pong pangalan ay nangangahulugang malaking liwanag. Matsushita means under the tree. At ang Matsushita ay nangangahulugang ilalim ng puno. It means lights shining bigger under the tree. At ito po ay nangangahulugang ang liwanag ay mas maliwanag pa sa ilalim ng puno. Okay, everyone, I'm grateful to be able to think about the Bible message together with you all. Mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat na tayong lahat ay narito upang makinig muli ng pabalita ng ating Panginoon. I would like to bring the light of the gospel, great gospel to you all. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang liwanag na dala ng mga pabalita ng ating Panginoon. Not under the tree, but at Mango Church. Hindi po sa ilalim ng puno, kundi dito sa ating bahay-sambahan sa Mango Church. Mango Church. Tonight's title is the Revelation Star Wars Battle for the Throne. Ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol sa pagpapahayag ng tunggalian sa langit para sa trono. Tonight, we will discover the greatest conflict in the universe. At ngayong gabi, ating matutuklasan ang pinakadakilang labanan sa buong sansimuko. A Star Wars battle between good and evil, Christ and Satan. Isang Star Wars or labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ni Kristo at ni Satanas. There are good angels in this world, Mayroong mabubuting anghel sa mundong ito. but they are also bad angels. At meron din namang mga masasamang anghel. Let us open our Bible and see. Before that, let us pray. Buksan po natin ang ating Biblia sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Ngunit bago po ang lahat ng iyon, tayo po ay manalangin. Let's pray. Dear Heavenly Father, Mahal naming Amang nasa langit. thank you for bringing us together tonight. Maraming salamat po sa pagtipon ninyo sa aming lahat ngayong gabi. As we open your word, At sa amin pong pag-aaral ng inyong pong salita, please open our heart and mind. nawa po'y inyong buksan din ang aming mga puso at isipan. Help us to understand your love, Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang inyong pag-ibig. your truth, and the great story of the Ang salvation. inyong pong katotohanan at ang dakilang kwento ng kaligtasan. May your spirit be with us now. Naway sumaatin ang inyong pong banal na espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Ang lahat ng ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. The Bible says this, Revelation chapter 12, verse 79. Okay, could you read the Bible? Okay, so sinasabi po sa ating kasulatan, sa ating banal na kasulatan, Apokalipsis or Pahayag 12, verses 7 to 9. At nagkaroon ng pagbabakas sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbakas sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, tinasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Thank you so much. This scripture describes a battle in heaven. Ang talatang ito po, mga kapatid, ay naglalarawan ng isang labanan sa langit. Angels and dragon are fighting. Ang mga anghel at ang dragon ay naglalaban. Several questions come to mind when reading this scripture. Maraming tanong po ang pumasok sa aking isipan habang binabasa ang mga talatang ito. Why was there one in heaven? Bakit nagkaroon ng digmaan sa langit? Where did this dragon come from? Saan ang galing ang dragon na ito? The Bible gives us clues looking into the heart of dragon. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig at mga tanda sa pamamagitan ng pagsilip sa puso ng dragon na ating pag-usapan. Okay. Ezekiel chapter 28 verse 12 says, At sinasabi po sa Ezekiel 28 verse 12,
Ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakal ang kabuuan ng puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. This angel close to God's throne was perfect. At ang anghel na ito na malapit sa trono ng Diyos ay perpekto. This angel's name is Lucifer. At ang pangalan ng anghel na ito ay Lucifer. Ezekiel chapter 28 verse 14 to 15 adds, At sinasabi po sa aklat ng Ezekiel 28 verses 14 to 15, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita. Na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpanhik, manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. thank you. According to the Bible, God created the perfect angels, Lucifer. At mga kapatid, ayon po sa Biblia, nilikha ng Diyos ang mga anghel na perpekto at kabilang doon si Lucifer. Now, God did not create the devil, Hindi nilikha ng Diyos ang Diablo. but something changed. Ngunit mayroong mga bagay na nagbago. Ezekiel chapter 28 verse 17. Nakasaad po sa aklat ng Ezekiel 28 verse 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kanindigan. Lucifer started to think too much about himself, and pride led him to sin. Si Lucifer or ang Diablo po ay nagsimulang mag-isip lang labis tungkol lamang sa kanyang sarili at ang kanyang pagmamataas ang nagtulak po sa kanya sa kasalanan. How could this happen in the perfect universe? Paano ito nangyari sa isang perpektong sansinukob or mundo? The point is that love can't be forced. Ang punto po dito mga kapatid ay ang pag-ibig ay hindi maaaring pilitin. God wants us to love Him because we want to, not because we have to. Nais ng Diyos na mahalin natin siya dahil gusto natin, hindi dahil sa napipilitan lamang tayo. He gave Lucifer and all of us the power of truth. Ibinigay niya hindi lamang kay Lucifer at sa ating lahat ang kapangyarihang pumili. We can choose to love God or not. At maaari nating piliin na mahalin ang ating Panginoon o hindi. At hindi tayo ginawang mga robot ng ating Panginoon. God didn't want robots. He wants real people who can think and feel joy by loving Him. Ang nais po ng ating Panginoon ay maging tunay tayong mga tao na marunong tayong mag-isip, makaramdam at magkaroon ng kagalakan sa pagmamahal po sa Kanya. And Lucifer, who was created perfect, chooses to rebel against God. At si Lucifer po ay nilikhang perpekto. At pero pinili maghimagsik laban sa ating pong Panginoon. Isaiah chapter 14 verse 12 to 40 shows Lucifer's rebellion. At narito po ang aklat ng Isaiah chapter 14 verse 12 verses 12 to 14 shows Lucifer's rebellion. Okay. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng aking luklukan, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan, ng mga alapaab, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Can you notice the focus? Na mga kapatid, napapansin niyo po ba ang focus ng talatang ito? I will. Kung inyo pong napapansin, paulit-ulit pong sinabi, ako ang gagawa, ako ang gagawa, ako ang gagawa. Ako, agad. Lucifer desired a higher position. Ninais ni Lucifer na magkaroon ng mataas na posisyon. And exalted throne and dominance. Isang mataas na trono at kapangyarihan. This was the start of his tragic fall, and he put other angels with him.
At ito na po ang naging simula ng kanyang malungkot na pagbagsak at hinila din po niya ang iba pang mga anghel kasama niya. In contrast, 1 John chapter 4 and 8 says, God is love. Ayan, sinasabi po sa unang Juan 4 verse 8, ang Diyos ay pag-ibig. Love is the foundation of God's government, not force. Ang pag-ibig ay ang pundasyon ng pamumuno ng ating Panginoon, hindi po ang pagpilit or puwersa. Lucifer turned away from this love. Si Lucifer or ang ating kaaway po ay lumihis mula sa pag-ibig na ito. Eventually seeing God as a rival. At kalaunan ay nakita niya ang Diyos bilang isang kaaway or karimal. Ezekiel chapter 28 verse 6 says, At sinasabi po sa aklat ng Ezekiel 28 verse 6, sapagkat iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Lucifer thought, why should God have all the power? Naisip po ni Lucifer or ng ating kaaway, bakit ang Diyos lamang ang dapat magkaroon ng lahat ng kapangyarihan? He began to doubt God's wisdom and love. At nagsimula po siyang magduda sa karunungan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. And quietly told lies to other angels. At tahimik pong isinagawa ng ating kaaway ang pagsisinungaling sa iba pang mga anghel. Claiming God was unfair. At sinabi niya sa kanila, ang Diyos ay hindi patas. So, how would God face Lucifer's challenge? So paano nga ba haharapin ng Diyos ang ganitong hamon ng kaaway or ni Lucifer? Many might think God should have just destroyed Lucifer. Maraming tao ang maaaring isipin na dapat na lang ay sirain ng Diyos si Lucifer. But if a liar is executed, pero kapag pinatay ang isang sinungaling, does it prove their lies are false? Pinapatunayan ba nito mga kapatid na mali na ang kanyang kasinungalingan? No. Hindi. It would leave doubt. Mananatili po ang pagdududa sa mga tao. God's reputation was at stake. Nakasalalay ang lahat ng ito sa reputasyon ng ating pong Panginoon. Instead, Sa halip, God chose a wiser course. pinili ng Diyos na magkaroon ng mas matalinong pamamaraan or paraan. He allows sin to exist for a time. Pinayagan niya na umiral ang kasalanan sa loob ng ating pong panahon. This will fully demonstrate that rebellion against God lead to disaster, not happiness. At ang lahat ng ito po ay nagpapakita ng buong lakas na paghihimagsik laban sa ating pong Diyos or pagtiwalag sa ating Diyos na nagdudulot po ng kapahamakan, hindi kaligayahan. Everyone in the universe needed to see clearly that God is love and His way is always best. Kailangan po nating makita mga kapatid na ang lahat sa buong mundong ito na malinaw na ang Diyos ay pag-ibig at ang kanyang paraan ang pinakamahusay or pinaka-the best sa lahat. But Lucifer couldn't remain in heaven. Si Lucifer po ay hindi I will read Pastor. Okay. Alright, so in Revelation 12 verse 9, sinasabi po dito, at inihagis ang malaking dragon ng matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Lucifer, who was a perfect angel, Si Lucifer po ay isang perpektong anghel. rebelled against God, was cast down and called Satan. Ngunit siya po ay naging laban sa ating Panginoon, naghimagsik laban sa Diyos. Kaya naman siya po ay pinalayas at siya po ay pinalitan ng pangalan. Siya po ay ating kilala bilang Satanas. But we ask, Ngunit tinatanong natin, how did planet Earth become involved in the cosmic conflict? paanong nasangkot ang mundong ating ginagalawan sa labanang ito? How did Earth get involved? Paano naging bahagi ang mundong ito? Genesis
tells us God created the earth and its first inhabitants. Sinasabi po sa unang aklat sa ating pong banal na kasulatan, sa Genesis, na nilikha ng Diyos ang mundo at ang mga unang naninirahan dito. Adam and Eve are perfect. Sina Adan at Eva po ay inilikha ding mga perpekto. Moral being with freedom to choose. Sila po ay mga moral na nilalang na may kalayaang pumili. He gave them 2 trees. Binigyan po sila ng 2 puno sa Hardin ng Eden. The tree of life Ang puno ng buhay and tree of the knowledge of good and evil. at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Eating from the forbidden tree would be choosing against God and for Satan. Ang pagkain po mula sa mga ipinagbabawal na punong ito ay ang pagpili din ng pagiging laban sa Diyos at para kay Satanas. When it encountered Satan, Nang makatagpo ni Eva si Satanas, disguised as a serpent, siya po ay nakatago bilang isang ahas. he spread his lies. Ipinapalaganap niya po ang kanyang mga kasinungalingan. God had said they would die if they ate from the tree. Sinabi po ng ating Panginoon na mamamatay sila kung kakain sila mula sa puno. But Satan said in Genesis chapter 3, Ngunit sabi ni Satanas sa Genesis 3 verses 4 to 5, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain iyon ay madidilat na ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Satan essentially said, Halos sinabi ng lahat ni Satanas, you will be happier if you follow me. mas magiging masaya kayo kung susundin ninyo ako. God is restricting your freedom. At alam nyo bang nililimitahan ng Diyos ang inyong mga kalayaan? Tragically, Adam and Eve believed him. At sa kasamaang palad, naniwala po si Adan at Eva sa kanya. We see the result of this choice all around us today. Mga kapatid, nakikita natin ngayon ang mga bunga ng kanilang pagpili sa paligid natin. Satan's way is not like he promised. Hindi po tulad ng ipinangako ni Satanas ang kanya pong paraan at lahat ng sinabi kay Adan at Eva. We live on the planet in rebellion. Tayo po ay nakatira na sa mundo na puno ng paghihimagsik at pagkabulok at kamatayan. Filled with decay and death. Sin makes us feel far from God and from others. Ang kasalanan po, nagparamdam sa atin na malayo na po tayo sa Diyos, pati na rin sa iba pang mga tao. The seeds of conflict were planted in our first parents' hearts. Ang mga binhi po ng hidwang ito or labanan ay naitanim na po sa puso ng ating pong mga unang magulang, si Adan at si Eva. The reason for abuse and animosity in our world is that sin has impact. At ang dahilan ng pang-aabuso at alitan sa ating mundo ay dahilan na rin po ng kasalanan. Sin produces anxiety, fear, suffering, and death. At ang kasalanan po, mga kaibigan, ay ngayon nagdudulot ng pagkabalisa or anxiety, takot or fear, pagdurusa, at kamatayan. When we ask, why there's so much brokenness? Kapag tinatanong po natin kung bakit napakarami ng pagkasira, Matthew chapter 13, verse 28 gives us the answer, the human heart. binibigay po sa atin ang kasagutan sa aklat ng Mateo 13 verse 28. At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Thank you. God didn't sow sickness and suffering. Hindi po ang ating Panginoong Diyos ang nagtanim ng karamdaman at pagdurusa. An enemy of God and man came with deception. Isang kaaway ng Diyos, tao ang dumating upang linlangin po tayong lahat at nagtanim ng mga binhi sa ating pong mga puso ng pagkawasak. Sowing seed of destruction. That enemy is Satan.
At ang kaaway na iyon po mga kaibigan ay si Satanas. The one who rebelled against God and unleashed the sin problem. Ang naghimagsik laban sa Diyos at ang nagpasimula ng problema sa kasalanan. He deceived 1/3 of the angels and was cast out of heaven with them. Nilinlang po niya ang 1/3 ng mga anghel sa langit at kasamang pinalayas sila. They knocked on earth's door. Kumatok po sila sa pintuan ng mundong ito. And Eve responded, opening it. At si Eva po ang sumagot at binuksan ang pintuang ito. She opened the door and Adam followed. Binuksan ni Eva ang pintuan at si Adan po ay sinundan din siya. As a result, sickness, suffering, heartache, and death came into this world. At bilang resulta po ng lahat ng ito, dumating na po sa mundong ito ang mga kasakitan, ang mga karamdaman, pagdurusa, pagkabigo, at ang kamatayan. Earth became caught in the crossfire, a world in rebellion. At naging biktima po tayo ng labanan sa mundong ito, isang mundong naghihimagsik. But you ask, why doesn't God do something? Ngunit nagtatanong po kayo, or tayo, bakit hindi gumawa ng isang bagay ang Diyos? In the Garden of Eden, God made magnificent promises. In Genesis chapter 3, verse 15. At sinasabi po sa aklat ng Genesis or Genesis chapter 3 verse 15, at pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. He is Christ, the Messiah. Siya ay ang Kristo, ang Messiah. He will come and give Satan a deadly blow, crushing his head. At darating po ang ating Panginoon para bigyan si Satanas ng isang napaka-malupit na dagok sa kaniyang buhay, dudurog pati sa kaniyang ulo. But in the process, receive a wound on his heel. At sa prosesong ito po, matatamaan din ang kanya pong sako. Christ will come and die on the cross. At ipinapakita po dito na darating si Kristo at na mamamatay sa krus. Demonstrating to the entire universe God's immense love. Ipinapakita sa buong sansinukob ang napakalalim na pag-ibig ng Diyos. The cross reveals how far God was willing to go to save us. At ipinapakita po ng cross na ito kung gaano po tayo kalayo na kung gaano kalayo ang nais ng Diyos na gawin upang iligtas po tayong lahat. Why doesn't God do something if He loves us? Bakit hindi gumawa ng isang bagay ang ating Panginoon kung talagang mahal niya tayo? We ask. At yun po ang ating katanungan. He has. Ginawa na niya. He has. He's our great high priest in heaven. At siya ang ating dakilang pinuno sa langit. Jesus prays for us because of His sacrifice. At si Jesus po ay nananalangin din para sa atin at dahil yun sa kanyang mga sakripisyo. His grace is available to you right now. At ang kanyang biyaya po mga kapatid ay bukas para sa iyo, sa akin, para sa ating lahat. And there's more. At marami po pong iba. God has done something. May ginawa na ang Diyos. He is doing something. At may ginagawa pa rin siya para sa ating lahat ngayon. And Revelation says God will do something more in the future. At sinasabi po sa aklat ng pahayag or Apokalipsis na gagawa pa ang Diyos sa hinaharap. One day, sin and weakness will end. At darating po ang araw mga kapatid na magwawakas na ang kasalanan at kasamaan. God will destroy Satan forever. Sisirain na ng ating Panginoon si Satanas at magpakailanman. The garden promise will be fulfilled. At matutupad na ang pangako sa hardin. Christ will totally crush Satan and all evil. Tuluyan ang dudurugin ni Kristo si Satanas at ang lahat ng kasamaan. The
Revelation chapter 12, verse 10 says, At sinasabi po sa Apocalypse 20 verse 10, at ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y panihirapan araw at gabi magpakailanman. The Bible tells us that time is coming when only peace and love will remain. Mga kaibigan, malinaw pong pinapakita sa atin sa Biblia na darating na ang panahon na ang tanging mananatili ay ang kapayapaan at ang pag-ibig. Sin, sorrow, suffering, and heartache will be no more. Wala na ang kasalanan, wala nang kalungkutan, pagdurusa at pagkabigo. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. His way is best. At ang kanyang mga pamamaraan ang pinakamahusay. And one day, His way will prevail. At darating po ang araw, ang kanyang mga paraan at plano ang siyang mananaig. Okay, would you like to learn more about God's love and His plan? Mga kapatid, gusto niyo po bang malaman pa ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mga plano? We will continue to explore the big issue in this cosmic world. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral at pagtalakay sa malaking issue na ito sa kosmikong digmaan na nangyayari sa ating daigdig. In Jesus, you will find a beautiful picture of God. Sa pamamagitan ni Jesus, makikita mo ang isang napakagandang larawan ng Panginoon. So different from the empty promises of the enemy. At iba ito sa mga walang laman at kasinungalingang pinangako ng kaaway. Satan still tempts us to turn from God. Mga kapatid, patuloy pa rin po tayong tinutukso o gumagawa pa rin ng paraan si Satanas upang tayo ay mapalayo sa ating pong Panginoon. But true peace comes only by surrendering to Christ. Ngunit mga kapatid, ang tunay pong kapayapaan ay makakamit lamang natin sa pagsuko natin sa ating pong Panginoon. Never too late. Hindi pa po huli ang lahat. Or too early. At hindi din po masyadong maaga pa. To choose God's way. Para piliin ang landas kasama si Kristo. Right now, you can choose to be on His side. Sa ngayon mga kaibigan, maaari mong piliin na sumama sa Kanya. Raise your hand if you want to be on the Lord's side. Maaari po bang inyo pong itaas ang inyong mga kamay kung gusto ninyong makasama ang ating Panginoon? Raise your hand if you believe in the salvation of the cross of Jesus. Itaas niyo po ang inyong mga kamay kung kayo po ay gusto din na maligtas. Raise your hand if you want to believe in the salvation of Jesus. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay kung gusto niyo pong makasama at magkaroon ng kaligtasan mula kay Jesus. Amen. And if you have a special need in your life, please raise your hand as we pray. At kung meron po kayo at alam niyo mayroon kayong espesyal na pangangailangan sa inyong buhay, pakitaas po ng inyong mga kamay at tayo po ay mananalangin. Okay, let's pray. Dear loving Father, mahal namin ang sa langit. thank you for showing us the truth about the battle between good and evil. Salamat po sa pagpapakita sa amin ng katotohanan tungkol sa laban sa pagitan ng mabuti at masama. We see now how much you love us and how much you have done to save us. Panginoon, ngayon ay nakita namin at narinig kung gaano mo kami kamahal ang bawat isa sa amin. We want to stand on your side to follow Jesus. Nais po naming tumayo at magkasama kayo, Panginoon. And to trust in your plan. At magtiwala sa inyo pong mga plano. Please give us a strength, peace, and hope. Panginoon, nawa po ay bigyan niyo po kami ng lakas, kapayapaan at pag-asa. And for those with special needs, at para po sa mga may espesyal na pangangailangan, you know each one, please bless them. Kilala niyo po ang bawat isa, Panginoon. We give our hearts to you. Ipinagkakaloob po namin ang lahat at napati ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. In the powerful name of Jesus we pray. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.